Tingnan mo mga kaisunan sa mga pulong sa Ginoo. Abiding in Christ. Ang magpabilin diha o magpabilin diha kang Kristo Part 2. So, nagkarbili siya mga kaisunan. Hinaot ko na natin sa last Sunday mga kaisunan, merong last Sunday, mas doon na pwede mas nindot yung kaya mga kaisunan na pulong. Nindot pa ng kanan pero mas nindot ko na kung i-andam, no? Sa series study about abiding in Christ. Masama ko lang kasulatan, balik ko na ito pagbasa, muna yung atong pagbasa, ni atong mga ilakay ng Domingo. John chapter 15, verse 4 to 7, naging ko din pabilin ka mo kanako o pabilin ako kaninyo. Okay? Mayroon na ang sanga sa iyang kaugalingon, dili magkabunga. Gawas mo magpabilin kini sa tanong, sa iyo sa kamu dili makapamunga, gawas mo magpabilin kamo kanako. Si Jesus naging nini. Ako mao ang tanong nga paras, ato pa si Jesus Christ, ang Ginoo, siya ang tanong nga paras. Kamu mga sanga, ato ba, mga sanga deta. Nang magpabilin kanako, kang kinsa magpabilin ako. Dunay kondisyon dinhi, ang magpabilin sa Ginoo, siya magpabilin nato. Mao siya ang magpamumagdaghan. Gawas kanako, wala kayo'y arang mahimo. Ang tao nga dili magpabilin kanako, isalibay siya sama sa sanga o malaya o ang sanga pamaniton o iit sa ngadto sa kalayo o manasunog sila. Hello? Praise God. Indot kayong pulong Ginoo, mahimok ko kita magkaigsunan. Kung kamo pabilin kanako o ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisag unsa nga inyong gusto o kini pagamuhaton alang kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Mag-ampo ta. Amahan ang mga langit nun, o Diyos na magagalahong sa tanan, tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya sa mga pulong, tag-iya sa tanan, kami Ginoo magpasalamat kanimo sa mga pulong na among paghisgutan karon. Kinubos ni mong alagad, wa siya mahimo siyang kagalingon, gawas ko ikaw magalihog kaniya. Ginoo, dihogi ang mga dalunggan, dulungog sa mga tauhan, dihugan mo mga kasing-kasing, aron mga pulong dili makawang, ang mga pulong dili mausik, kung dili mapukas kini sa among kinabuhi, aron makapamunga kini ang daghan. Musa karon adlaw amo kani pasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Tanong na ko mag-isunan, tinanaway ta. Praise God. Dahil ba tanong si Saint sa kanang fix, unya na lang na. Okay, man simpa. Tanaw din ko isunan para makatanaw mo kung sa iyo ang pulong sa Ginoo. Pero ko'y sugilanon, sa nga intro nga mubo nga sugilanon. Adunay sa usa ka lungsod, aduna siya ang simbahan sa dito sa kanang simbahan sa Katoliko, kakauban namo dito. Dunay marami tawang boy sa kumbinto, itawag pa niya siya kumbinto boy ng sauran, di ba? Kung niya tapulan sa kayo, misunod ang bigawas ang pare, o pagtanaw niya sa ilang sakyanan, uy, hukuman kayo ang sakyanan. Yan, itawag ang kumbinto boy. Dong, nanong wala manimi wasingi ang atong sakyanan. Siya father, wala ka matawag Lupang taong ba? Ugma na lang ahok, ugma na lang ni wasingi. Kaya nung tapunan na dito tayo, nasipiyas ka ba? O mag-CR ka ba? Tural, mag-CR ko. Kumaling mag-CR, mangilo ka. Natural ko. Padre, natural ko mangilo ko. Okay. Ba't nasamot ka? Anong mangilo ka malibang mo mataugma? Pag ipasabot makaigsunan,
ang usa ka tawo mga kaigsuonan kung gitugutan kas Ginoo na ng adlaw, himo ka ng adlaw. Lain na pud ang ugma. So kung magpabilin ka diha sa Ginoo, mga kaigsuonan, doon na ka na siya mga katarungan. Nga angay natong hisgutan. So katong ilabay natong Domingo mga kaigsuonan, naghisgot kita o submission. Pagtugyan. Karusaon nato nga mahimo kang abiding pagpabilin diha kang Kristo kung dili ka mo sampit. Amen. Sunod kini gitawag og trusting God, pagsalig sa Ginoo. Apat pasabot nga dili ka makapabilin sa Ginoo hindi ka mosalig niya. Sa manapod nga kung kanang kumpanya nga imong gitrabahoan, kung nagsalig ka niya ng kumpanya, pabilin ka niya. So kung nagsalig ka sa Dios, pabilin ka sa Dios. Tulo magkaigsunan kini tawag endurance. Pagkamalahudayon. Kung dili ka mulahuday sa imong pagsunod diha sa Ginoo, di ka mamunga. Amen. Kung ang usa ka sanga nakadikit diha sa punuan mga kaigsuonan, kana siya mamunga gina siya. Ang dili mamunga, putlo na siya o isalibay ngadto sa kalayo. Nga nagadilaag na kalayo. Na sabta nato ni siya mga kaigsuonan nga kinahanglan nga moabay jud ka, mudikit jud ka sa Ginoo. Dikitan jud mo siya. Nga naman kay ang pagpabilin diha sa Ginoo, siya mo pabilin man mo. Conditional man na siya makaigsunan. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung ipasabot ninyo mga kaigsunan, kung magpabilin ka sa Ginoo, siya magpabilin na nimo. Hallelujah. Praise God. Now, kung anong uspon mga kaigsunan, sa ibot pasabot kini gitawag o steadfast. Steadfast mga kaigsunan, the steadfastness o sa Bisaya na kalig-on o ang kalig-on. Ang kahulugan ng kalig-on nato diha sa Ginoo, kung nadikit na ka diha sa Ginoo, lig-unon ka na sa Ginoo. Amen. Nga naman, nag-ingon dinhi, the word is steadfast, holding fast or clinging to Christ and His teachings and abiding in Him. So kung nakadikit ka sa Ginoo, imong sundon ang iyahang mga pagtulunan. Hello? Sundon mo ang iyahang mga pagtulunan. Ngano kung sa'y sikreto sa mga bagong nagkabig diha sa Book of Acts, magkaigsunan, sila na nagmatinud-anon sila nga namati sa mga pagtulunan sa mga apostoles. Sa diha nga matinud-anon sila sa mga pagtulunan sa mga apostoles, nanagahan sila magkaigsunan. Mitubo sila. Nga naman, ang ilahang kinabuhi, puno man sa pulong sa Ginoo. Puno mas pulong Ginoo ang kinabuhi. Puno mas Ginoo. Puno ba ang Diyos sa imong kinabuhi? Ano sahay, ano ba? Takaayo magkaigsunan. Kita, magitag sapa. Diba? Magitag sapa magkaigsunan. Ang sapa na banha, mabaw na siya. Apan ang sapa na lawon, hilong. Tinawag na siya? Usahay ba na? Mabaw na tayo kayo ng atong pag-duol sa Ginoo mga kaigsunan. Paparinaghan na ito. Amen. Ang gikinahanglan mga kaigsunan, ang pangutana diha, nga nakadikit ka ba sa Ginoo? Sa diha nga makadikit ka sa Ginoo, the word is steadfast mga kaigsunan, having firm faith in Christ. Kung kasabot na mga kaigsunan, lig-on, sulit. Amen? Sulit ka kayo diha sa Ginoo. Kung
being rooted and established in Him. Kung pasabot mga kaigsuonan, nga kung ang imong pagkasanga, kung ang akong pagkasanga, mga kaigsuonan, nga mudikit diha sa punuan, rooted, kinahanglan nga mugamot. Amen. Kaya kung dili ka mugamot, mga kaigsuonan, di ka mabuhi. Amen. Nakasuray ko mga kaigsuonan, kanang sitaw ka na, punto ni mong pikasanga. Muna, idikit ni mo sa pikas kong sanga. Niya, tangan ni mo gamay yung ka, bunot, niya, gusto ni mo o ng plastic. Bispisan ni mo kanadlaw, o niya, sana, bugamot to siya, sa nga doon na siya gamot, putlo na to sa nimo, o itanong ni mo siya, mapugil siya. Nga naman, doon naman siya gamot. Ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan, the word steadfast na gisgutan dinhi, rooted, being rooted and established in Him. Kasi po kasabot ang establish, natukod diha niya mga kaigsuonan. Ini nga atong pag-alagad di kaya basta-basta ni. Wa kaya ta matukod diha sa atong pastor. Amen. Ang pastor mo tundo ra. Wa kaya matukod diha sa atong simbahan. Wa ta matukod diha sa usa ka grupo. Natukod ta diha kang Kristo mga kaigsuonan. Kung ang imong pagtuo natukod diha kang Kristo, mugamot ka mga kaigsuonan ug di ka mataro. Amen. That is abiding in Christ. Pagpabilin diha kang Kristo. Hello. Kasi yung tinapulan mo sa pag-alagad, sigkubihan ka ita sa trabaho nato. Pagkapulan ka sa pag-alagad. Diba? Mahadlok ka maliit sa imong trabaho kay maputbol ka. Kung di ka mahadlok ka maliit kay sa simbahan, bahala sila. Usog, bisa-usag mo kasi. Muadto ka bisag party, sexy kayo ka, sexy kayo, tanawang ka nga, mura yung ka, di mo na to. Muadto ka sa simbahan, basta-basta na lang. Diba? Mga kaigsuonan, asa ka ng imong priority ni kinabuhi ha? Dili kinabuhi ang mga kaigsuonan na kay priority. Kita mga Kristohano ang atong priority diha sa Ginoo, abide in Christ. Pabilin niya ng Kristo. Kaya kung magpabilin ka ng Kristo, siya po magpabilin niya nimo. Now, mga kaigsuonan, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts. Okay. Si Kristo magpuyo diha sa imong kasing-kasing. Sa diha na nakadikit kas punuan mga kaigsuonan nga si Kristo, mupuyo siya diha sa imong kasing-kasing, that by faith, that ye being rooted, sa sabot, ipagamot ikaw and grounded in love. Grounded in love. Pinagamot o patuhog diha sa gugma mga kaigsuonan. Mao na siya nga kaniadto salbahis kaayo ang imong hunahuna sa partes Ginoo, apan karon nga nakakaplag ka sa Ginoo, lumo kaayo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Ano man? Tungod kay pinagamot ka man o pinatuhog ka sa gugma sa Dios. Hello. Ano mo din yung tanaw mo kaigsuonan? Maniniwala ninyo. Colosas 2:17. Nga mga pinagamot, pinatuo diha kaniya o nilig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga madagayaon sa pagpasalamat. Gitudloan kita sa Ginoo sa diha nagdidikit ka diha, kinatudloan ka kanunay sa Ginoo, pinaagi sa atong pagtuon sa pulong o unya ingon gitudloan kamo nga madagayaon. Sa man gitawag og madagayaon, kanang daghan madagayaon sa pagpasalamat diha sa Dios.
Amen? Then how to remain steadfast in Christian faith? First is submission, trusting, and endurance. Karon ang lawa mga kaigsunan, iskutan na ito ginagawag ko agape love. At kung ikaduha, ginagawag ko diligence. Mo ni sentro karon sa atong mensahe. Agape love. Kasi naghatag din ko karon kung sa itulugan sa agape love. Okay? Sir? Pure? Ano pa yun? Agape. Walay nakakumpara. Ano pa yun? Okay, ano lang. Para yun lang. Agape love. This is the God kind of love. Okay? This is the kind of a God kind of love. A love that is constant. Kung sa'yo pasabot nini constant, mapadayonon. A love that is constant for undeserving creatures. Kung isayon nimo ni siya makaigsunan, nga ang gugmas Ginoo makanunayon sa tanan bisan sa dili takos nga higubaon. Sabtan na ninyo ang agape? Di ka angayan na higubaon. Kita magpili man ta sa atong higubaon, di ba? Hello? Ay, kaginan na higumpa sa tanan. Ay, kaginan na nagustuhan mo ang tanan. Dili ba yan? Di mo doon na kay Juan siya ka na. Oo, mo na siya. Adin siya ko kay May na siya ka, binatapon ni. Ano ba? Ay, mga rason. Pero ang Ginoo magkaigsuonan, agape love siya. Agape love, ang bugmas Ginoo, makanunayon sa tanan bisan di gyud siya takos na higumaon. Di ka takos higumaon, higugma kas Ginoo. And a love that produces love in us for one another and for God. Kini nga agape love mga kaigsunan, mo produce kini gugma. Agape love produces love in us. Diya sa sulod nato, love for one another and love for God. Mao ka na gitawag og agape love. Lain yun. Agape love enables one to cling to God and remain steadfast. Binisay ko na to. Ang agape love, ang upang nga gitawag og agape, makahimo na to sa pagkubot, paghawid diha sa Ginoo o magpabilin kang ligon. Amen. Kinahanglan kag duna na makabaton kag agape love. Hello. Bukan na sa niya kung isulong-sano ito pagbato ini. Now, the word agape, pronounce it agape. Sa Greek word, ang nabot ipasabot ini, brotherly love and charity. Kung tanawin mo sa kanang translation, di ka sa English nagtos Binisaya, kanang charity, ang buwan diha makaigsunan gugma. Kung mutay ko kag love, ang buwa og gugma. Kung mutay ko ka og charity, ang buwa gugma. Kung sa mali. So ako ang differentiate makaigsunan, what is the difference between love and charity? Tanaw na ito mga kaigsunan. Ini ang akong pag-research. Charity, while giving charity, you don't expect anything from the being to whom you give charity. Ang kung ipasabot ini, sa diha na muhatag ka, ayaw na pag-expect ka, balusan ka. That is charity. Whereas, when you love someone, you demand the equal love from here to his.
mag-eksputan din in charity, ang gugma, kung mahigugma ka dihan niya, mga kaigsunan, mag-expect ka gugma, sama sa imong paghigugma ni dihan niya. Di ba? Kung nahigugma ko sa kong asawa, nag-expect ko nga mahigugma, balik sa higugma na ko. That is love. Whereas charity, kung nahigugma ka mga kaigsunan, dili na ka mag-expect o balos sa gugma. Ngayon, ana ang agape love mga kaigsunan. Ang gugma sa Ginoo, wa na makinahanglan nga balusan ka pa, balusan pa nimo ang Ginoo mga kaigsunan. That is agape love. Now, then agape love is used heavily in Christianity and describes the love of God. Mati mo kaigsunan, the love of God for man and the love of man for God. Nakuha ba ninyo? Ang gugma, ang pulong agape, ang gugma sa tao para sa Diyos. O ang pulong agape, ang gugma sa Diyos para sa tao. Vice versa. That is agape love mga kaigsunan. Nakuha ba ninyo ang puntos mga kaigsunan? Now, sa Bible, there are 4 types of love in the Bible. First is eros love. What is eros love? Itawag rin siya of sensual and romantic. Alis mga uyab. Romantic na kayo, di ba? Mga uyab, di ba? Sunod kini gitawag of store. So store love. Gitawag kini siya pamilya love. Gugma sa pamilya. Kini gitawag pelia love. Pelia. Dili pelia nga away ha. Pelia love, brotherly love. Gugma sa imong ising ka, igsuon diha sa Ginoo o diha sa pamilya. And the last is agape love, God's love for humankind. So ang pinakadako gyud kaayo dinhi mga kaigsunan, aron maka-abide ka kag Christ, you need the characteristic of agape love. Usaha na ito pag-abide mga kaigsunan? Because agape love is filled with kindness and wants only the best for other person. Ang buti pasabot din mga kaigsunan, agape love, puno siya sa pagkamaayo. Dili na gikan sa Ginoo, kundi gikan sa Dios. Amen. Di ba kita maayo mga kaigsunan? Gusto usapan na ito, di kita maayo. Di naman ba na? Maayo lang na itong ngisitan para pagbuwa, di tangisihan. Kapit tayo mga matasan mga kaigsunan sekreto. Ginoo na. Atay mga batasan, di makaon mga kaigsunan o kiring. Ginoo ko na siya mga kaigsunan. Muna na gitagaan ang agape love. Puno kini siya mga kaigsunan sa pagpamayo. Next, agape love accept others unconditionally. Kag kini gitawag og agape love, mudawat kini siya unconditionally. Kanya ko dito ko ganahan niya. Pero karon, Kristohanan na ko. Ganahan na lang ko. Ganahan na lang ko. Diba? Dahil kanang trabahan di sa barko. O niya, katong kusinero, daw-daugon lang sa mga kanang daw-daugon lang sa mga tripulante, ano mga kanang mga head dito. O ko niya, mayon dayon itong may ilang head dito, inchik. Ay lang yung head dito sa barko. Suko kayong kusinero na ito. Pura yung kasuko, mag-emotional, putunas kasuko. Kasi man siyempre, maputlo ba yan? Siya sa patabaho. Himuon niya mag-emotional, kada timplang kape, kada buntag, good, ayat.
ka. Kainom siya luwa sa iyang kusiliro. Kada daw dito, luntan niya ang kape. Hindi mo niya hatong dito sa barko doon na may Bible study. Kanya, intambong sila, nangakapig ba yan yung kusinero katong insect? Ninyo tayo na nagtestimony din itong kuhan, insect nga. Ako salamat sa Ginoo, nakapig na siya sa Ginoo. Tindog na yung kusinero. Ako po, salamat po sa Ginoo. Brad, kumano niya yung sa una ba, sukay ko nimo. Kada tipan ako sa kape, akong lutanin mo kape. Sumuli lang yung kayo, kaya nasupo ko nimo. Apan kayo na naman ko'y agape love. Unconditional love. Bugmas Ginoo, suri nila na ito. Nakakaisunan, lahit ng mga batasan mo kaisunan. Di ganyan siya malikayan. Bisa mag-hallelujah ka din eh. Ulit dito, di ba? Syagit ka kasuko. Tinawag nila. Tinawag ka, ayaw na. Ayaw mo pumakak. Di ba? O na siya na, ngayon masahil sa Ginoo. Kay, ang tanan mga kaisunan, ginhanat ang agape lang. Amen? Wala yun mga kaisunan. Kung Ginoo kung ako Ginoo, wag kayo hilangin. Kung ako lang Ginoo. Kung lahir man ang Ginoo ang kaisunan, bugma man siya. Doon na siya gitawag agape love. Unconditional love. Katong dili niya angay higugmaon niya ang kaisunan. Ang mga tao nga dili angayan, yan ipagamatyan. Ang mga tao dili angayan, gitubos niya, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. It is because of the agape love. We need to abide in Christ with the agape love. Amen. Sunod, kinitawag agape love sacrifices for good of other person. Ang Ginoo, mga kaigsuonan mo sakripisyo siya sa mga maayo alang sa mga tao. Now, next is agape love is not envious. Sa maning envious, asina, proud, garbo, boastful, hambugiro, hambog. Mga kaigsuonan, ang agape love, di siya masina. Bitaw. Kung sina may kusahay, lamig na yung cellphone, palit ko na. Tama ko tayo ba? O, di ba? Pero, kapag itong panahon mga kaigsuonan nga, nakapalit na yung kanan, tagaan kong touchscreen. Ako dito ko na ng touchscreen. Gusto ko ba itong Nokia nga may kaayo nga niksok-sok na ko dyan, pwede na to. Ang gani ni Prophet Duncan, katong taga-Australia. Sige ka ada daw, tingnan nyo kaniya na tining akong cellphone, tun ini. Kini akong cellphone, gamitan ni. Naano itong iPhone ba? Kaya kung dili ko gamitin ni, sayang tayo ni. Pagkita na ko, na akong cellphone mo. Kini gamitan. So kanya itong mga isunan, nainganyo ko nga, mugamit na ko o touchscreen. No? Kaya mga matong pinala mga tiguang. Yung mga hilig sa mga Facebook, mga hilig sa mga anak-anak, di ba? Sa mga messenger. Pero mga kaisunan, kinitanan, murag promote ng puta, di ba? Promote ng puta sa nining kinabuhi. Murag upgrade ka ba? Di ba? Kaya kung maulahin ka, ang gagmay ng mga bata, 3 years old, grabe maayon na kayo gamit o cellphone. Ikaw na 60 years old, di pa kayo malo. Sa do, kung saan ka manido, patuloy ka sa gagmay ng mga bata. Di ba? O na siya mga kaisunan, agape love is patient, giving others grace. It does not hold grudges. Ang sabot mga kaisunan, ang agape love, pasensyoso. O kanya, muhatag o grasya.
dili kini magpabilin nga magdumot. So kung gadumot pa ka, o pa kayo kapilat. Hello? Napagay magdumot na ito din eh. Kung nagdumot pa ka mga kaisunan, wala ka diha sa lawas na Kristo. Amen. Dili ka sa katapusang panahon, ang katong dili na mamuha putlong na putos Ginoo o asay butang sa kalayo. Nausa man ka impirno ba yan? Amen. Sige tagsipa niyo, impirno rita. Hello. Mo na siya makaigsunan nga idikit na ito kinabuhi diha sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, diligence, ato ta sa diligence mga kaigsunan, katapusan. What is diligence? Nakong gitanaw sa akong Google Translate mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga nanonood ko translator, no? Ako gitanaw sa akong Google Translate mga kaigsunan from English to Bisaya. Salamat po sa Ginoo nga murag video na ang palo na ko mga kaigsunan. Dito gubalo ana. Ako'y mga amigong mga Koreano, mga Chinese, ana. Ako'y mga amigong mga taga-Brazil. Musulat sila, dili man in English, Brazilian man. Yang musulat ko sila o Chinese, musulat ko sila o kanang Korean. Dito din ko sa akong translator, Korean to English. Kapag din ko, balusan ako in English, pero ang ilang balos, in Koreano. Naman na isuunan, diligence. Ang itanang din the word diligence which means kakugi o paglahutay. Ang atong pagsunod sa Ginoo, kugi naman yun. Amen? Kakugi o paglahutay. Sakto may naging sa Biblia, ang lahutay hangtod sa katapusan, pamaluwas. Walang sa hindi taganahan mo lahutay. Nga naman, hindi mataganahan mo lahutay. Pero matod pa sa kasulatan, kung gusto ka nga mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo, doon na kay kapugi o paglahutay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Diligence is constant and persistent effort and care taken with regard to an assignment or task. Kini gitawag og diligence, mga kaigsuonan, kanunay nga mga padayon sa pagpaningkamot may tungod sa tahas nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Nganong gibuhi man sa Ginoo tungod kay doon na siya tahas nato. Testimony ni Sister kaniha, at kung wala pa siya makabig sa Ginoo, siguro dugay na siya gikuha sa Ginoo. Wala pa siya makabig sa Ginoo, siguro na hindi siguro siya sayo ni Sister sa una. Maling mahubog na yan, usukin yung sayaw. Diba? Mabitaw ka nun sa women's na to, tigil mo sayaw magkaigsunan. Mahalag dili mo tulong sa bupas, basta. Ang uban, kamu, dinhi na, parang ilahap, dinhi pagkikas. Diba? Nindot kayo tanawon magkaigsunan, basta doon na kontra bupas magkaigsunan. So mga kaigsunan, hindi kinabuhi naiganit-nit na ako'y kahayag. Asa magkamalipay sa kahayag o sa kagit-nit? Pamutana kayo? Okay. Sekarang sa itong mga young people, na mo, mato sa mga kagit-nit? Diba? Bakay kalipay na rin si Mahal Tuas Punda. Diba? Sabi na katong mag-perform na mga mayok dito. Lipay kayo. Diba? Mapeksunan, ang kalipay na to, meaning kinabuhi ang tumong na itong kinabuhi mapeksunan, kalipay man, diba? Wala naman na manghuna o kasubok.
Hello? O na nga, ayaw ko niya ng lingon na once you are saved, you are saved. Sa niya, luwas ka na. Ay, ginawa mo si Jesus, luwas ka na, bahal na mo magkasalanan, no? Hindi ka na mo maging Biblia. Once na luwas ka, o kung niya, ginawa niya mo si Jesus, i-maintain mo, pinigi mo, pag-alaga diha sa Ginoo, o kung niya mga kaigsunan, ay nagbalik sa kalibutang kalibutan nun. Amen. Ano ka na, yung people ako. Agi mabukog yung people mga kaigsunan. Tinaw na. Bago ko nagkabig sino, bago kong ibatismuhan, bago kong ipiling ng presidente sa youth, tinaw na siya mga kaigsunan. Na ibaile sa among barangay. Music maro. Dito. Wala kong maadto sa bailihan. Tanaw ko dito. Murag kasayon kung magkaigsunan. Hindi ko din nakita para sa kuha. Amen. Kasi wala pang makabig niya sa Ginoo. Apil mo ko sa barangay, kana dito siya tawag na sa barangay SPO. Opisyal ko dito. Kami ang magdala sa ako tinanaw sa baile. Oh, baile sa baile bon. Nakali ko na. Oh. Baile sa kuya na ribon. Oh. Ang musagoy. Huwag ang bukibagoy. Diba? Ano siya mga kaisunan? Kahit ko na. Kung sa pagkakabing na po niya sa Ginoo, na-change ang akong nahuna ng kaisunan. Na-change, nabago ang akong nahuna ang kasing-kasing diha na sa Ginoo mga kaisunan. Amen. Muna na kining pag-alagad sa Ginoo, may nga kahit ang mga gitawag ko mga challenges na kinabuhi. Hello? Daghan kay babag. Asay mo kalipay. Kuha ka. Matod pa sa balang sa sulatan ng kaigsunan. Kung nakadikit ka sa Ginoo, nakabaton ka sa kalipay, diha sa balaang espiritu. Amen. Ang kalipay diha sa balaang espiritu ang atong gikinahanglan mga kaigsunan. Well-doing. We must diligent in well-doing. Kinahanglan na maghimo kita o mga buhat na maayo. Galatians 6:9. Kinahanglan dili kita managkanaka sa pagbuhat o maayo. Kay ang mahiigo nga panahon kita magaani kung dili kita mangaluya. Amen. Buhat nga maayo. Magbuhat ang maayo makaigsunan. Asa ka nga business, maghimo kang maayo. Ayaw paglimbong. Kristohanon, ayaw paglimbong. Sa imong trabaho, ayaw paglimbong sa imong trabaho. Diha sa society, diha sa atong sosyedad, ayaw paglimbong diha sa gobyerno. O sa wala linggong ang gikinahanglan diha sa Ginoo. Ikatulo mga kaigsunan, abounding in the Lord's work. So maning abounding mga kaigsunan, kung binasayo ninyo kini, madagayaon sa mga buhat sa Ginoo. Madagayaon sa pagbuhat sa Ginoo. Busa, hinigugma ko mga igsoon kinahanglan magpakigikon kamo dili matarog sa kanunay madagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Apil ka sa buluhaton sa Ginoo? Amen. Pastor, asa mo ko dapit diha? Na may magwali. Pastor, asa mo ko dapit diha? Na naman diha. Oy, kung kita ni mo nalilihig sa simbahan. Ano naman simbahan namin nalilihig, di ba? Oh. Ako na maniwasay. Wala mga kaigsunan, kami sa bukid dito sa among simbahan. Oo.
kaming tanan, kay kato kamong simbahan dito sa Subugan del Norte, kaming tanan mga membro manguha mig kahoy. Tinaw na, salasang, o niya, tukuran ng simbahan. Hello? Di salamat sa Ginoo nga isuplayan ka o kwarta ang itukod og simbahan. Dili na ta mangahoy. Di ba? Di na mo mangguna, ako na may manghinlo sa gawas. Di ba? Sa pamilya mo din eh. Kumatis po sa Ginoo. Amen? Lang manhin mo din yung manilihim sa kubangan ka, ako ay tigsilik ka. Masawa. Diba? Baka dito. Wala yung mingon na, awang si Ma'am mingon ba nga, uy, ang atong mayroon doon sa kurente, mabili na. Ang imo na itong mag-action na hatan mo sa inyong ikapulo, hatan mo sa inyong tithes, ako na itong kayo, tabangan na mo, kami na itong bayan sa mga kurente sa kanya. Amen. Mag-faithful ka niya sa Ginoo, mga kaisunan. Hallelujah. Naghapon din ko nga karon sa nagdili ko mga kaisunan. Namalandong ko sa Ginoo. Samtang nalikod ko din nga naghilog ko, iko nga, Lord, salamat sa Ginoo nga gitagaan mig simbahan sama niya. Kaya isurat ko sa mga wang simbahanan dito, lisod kayo, ang simbahan, lapok kayo. Sulod mo dito, ato puti kayo mga kaisunan. Oo. Napag-uli, bukaw kayo. Bukaw kayo. Pwede bang po nung natapos sa gawas. Salamat sa Ginoo mga kaisunan. Katitagaan tayo ining napita mga kaisunan. Ang Ginoo nagapanalangin ka na. Amen. Hallelujah. Asa ko mga asa pa ba mga kaisunan? Ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Now, mga kaisunan, sunod, abounding in the Lord's work, katapusan makaisunan. Service. Gusto mo ng service, pangalagad. Episo 6:7 nga manag-alagad uban sa maayong kabubuton. Ingon nga sa Ginoo o dili sa mga tao. Sa ato pa makaisunan, mangalagad, itawag ng service, mangalagad uban sa maayong kabubuton. With good will doing service as to the Lord, not to men. Hebrehanon 12:28, usa magpasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o gingharian nga dili matarog o tungod niya na nihalad ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba. Makapahimuot nga pagsimba. Ang pangutana diha, nahimuot ba ang Ginoo sa imong pagsimba? Nga inubanan sa paghatod o pagkahadlok. Paghatod o pagkahadlok. Sa ato pa ang atong pagsimba, inubanan sa atong pagkahadlok ngadto sa Dios. Ka ang Dios gamhanan, Dios na makagagahom sa tanan, makahimo siya sa atong mga panginahanglan makaigsunan. Kung nagkinahanglan kalipay, di nang kalipay sa gawas. Kaya kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, dunay kalipay na ibutang sa Dios diha sa sunod sa imong kinabuhi. Bunga sa Espiritu. Usa man ang mga siyam nga mga bunga sa Espiritu, usa niya na ang kalipay. Amen. Kung wag ka niya na mga kaisunan, no, nang mangita kang kalipay sa gawas, maininhil kayo, daghan kayo. Diba? Oh. Magmatinotaan ka sa Ginoo. Isa may nakasulay o young people, ako nakasulay ko mga kaisunan. Kung nabati ko na ako, na bisan pag 15 years old ko mga kaisunan, 16 years old ko, grabe nasigan ako sa paglalakad sa Ginoo. Grabe kayo mga kaisunan. Amen. Mao na siya ang kalipay ngayong nadawat ngano because you abide in Christ. Hallelujah. Pagpaka na itong Ginoo mga kaibigan. Hallelujah. Magkaupo na. Amahan na mo ngalangit nun, Diyos na makagagahong sa tanan. Salamat Lord sa mga pulong na among nabati. Salamat Lord nga kitagaan mo kami ng mga pulong sa pagdasig, sa pag
buhat sa pagkamaayo, buhat ng matugihon sa paglalakad ha kanimo. Lord, hiplo kami Ginoo na to abide in Christ na kinahanglan kami o agape love. To abide in Christ na kinahanglan kami diligence. Lord, samtang kami mag-migrate ni kinabuhi na nagalakaw dagan sa lumba ning kinabuhi. Paglakaw ni kinabuhi diha padulang sa yuta nga imong gihatag kasaad para kanamo Lord. Daghang salamat Amahan. Sa kalipay i-bless nimo Ginoo ang mga kaigsuonan, mga amahan o ginahan, mga anak Lord, mga young people, mga young things, mga kabataan Lord. Salamat Ginoo ngayon sa kitagaan nini maong akong kalipay. Tinutularan mo kayo sunan matuta sa atong awit. Atong reto ng Ginoo. Hallelujah. Atong pasidunggan ng Ginoo. Sabi ko na itong pinabuhi. Kawang puso